Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong muli ay mag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon sa pagpapatuloy po ng ating Bible reading. Sige po, tayo pong lahat ay magsimula na sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon sa pagpapatuloy po ng pagbabasa natin ng Bible. We're going to read Exodus chapter 14, 22 to 27. Medyo balikan lang po natin. And then, i-cover po natin yung nangyari din sa Exodus 17, 1 to 7. Pero bago tayo pumunta doon, daanan din po natin yung Exodus 15, 22 to 27 din. Lahat po iyan ay may kinalaman sa tubig. Sa tubig. Sige po, tayo po yung manalangin para sa ating pagsisimula. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo, Ama. Salamat, Panginoon, sa inyong kadakilaan na ginawa, Panginoon, nung simula pa ay hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, Panginoon, ang inyong kapangyarihan. Tunay, Panginoon, na karapat dapat kang papurihan sa aming pong mga buhay. Lord, ang aming pong panalangin ay bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pagkaunawa sa inyong mga salita. At hindi lang namin to basta maunawaan, kundi mas may apply namin sa aming buhay, Panginoon. Dahil naniniwala po kami na kapag ikaw ang aming kinapitan, ikaw ang aming pinaniwalaan, Panginoon, mayroong mangyayari sa buhay po namin at kami, Panginoon, patuloy po magiging matagumpay, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Muli, O Diyos, sa iyong kadakilaan, kapurihan, pasasalamat, Panginoon, sa tanging sa iyong banal na pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Tayo pong ay magsimula na sa ating devotion. Tinitilan po natin yung devotion natin ngayon na huwag mong kakalimutan, huwag nating kalimutan, dahil makita po natin sa mga kasunod na kabanata after the deliverance ng ating Panginoon mula sa Ehipto, makikita po natin na ang pinaka-problema ng Israel ay hindi kakulangan ng himala. Actually, ang himala nga na ginawa sa kanilang harapan ng ating Panginoon ay napakalaking himala noon, sapagkat wala na silang daraanan, pero gumawa ang Diyos ng daraanan at hinawi ang dagat. Ano sila doon? Tawag dito. Nakadaan po sila sa dagat. Makita natin na ang problema nila ay hindi kakulangan ng himala. Kung hindi, ang problema nila ay tila ba madali silang makalimot sa mga bagay na nagawa ng Diyos sa kanila. Parang simulan po natin yung pagbasa sa Exodus 15 verse 22. Sabi dito, pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang ng Sur. 3 araw na silang naglalakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. So 3 days pa lang ang nakalipas, after nung hawiin ng Diyos yung dagat na pula, ay nagkaroon na sila ng mga pagrereklamo. At yun po yung mga bagay na ginawa po nila. At makita po natin sa Exodus chapter 14, 22 to 27, makita natin kung paano kumilos at gumawa ang Diyos ng kaparaanan para makaraan ang mga Israelita sa dagat na pula at doon mamatay. Yun naman yung mga kawal ni Faraon. Dito po ay makita natin, sinabi na ng mga taga Ehipto, napabaon ng gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sino nagsabi nito? Ang mga Ehipto, sinabi po iyon sa Exodus chapter 14 verse 25. Makita natin na habang hinahabol nila yung mga Israelita, sa dinaanan ng mga Israelita nung nahawi po yung dagat, nakita po nila na parang may ginagawa ang Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Sa 24 po, makita po natin yun. Nang magbubok ang luwayway na, ang mga Ehipsyo ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Nagkaroon po ng malaking problema yung struggle, yung mga Ehipto sa paghabol nila sa mga Israelita. At
dito sinabi nila na ang Diyos na ang kalaban nila, si Yahweh na ang kalaban nila. Kilala nila si Yahweh, ano, ng mga taga-Ehipto. Nakilala nila si Yahweh dahil nga dun sa mga bagay na ginawa nila Moises. At ginawa ng Panginoon dun sa 10 salot. At makita po natin talaga na hindi pinabayaan ng Diyos ang mga taga-Israelites. Ang Diyos ang naging dahilan at naging susi ng kaligtasan ng mga taga-Israel. Dahil po iyon sa kadakilaan ng atin pong Panginoon. That is why, no, number 1, huwag natin kakalimutan ang kapangyarihan ng Diyos. No? Bakit? Kasi after nga nung event na ito, no, ng pagkahawi ng Diyos sa dagat na pula, dito sa makikita natin sa 15:24, no, nagreklamo kay Moises ang mga Israelita. Ano ngayon ang iinumin namin? Ano? After nung lahat ng nangyari, after nung lahat nung ginawa ng Diyos sa kanila, dito na makikita natin, actually kahit dun pa lang sa journey nila papunta dun sa dagat na pula, bago hawiin, meron ng mga series ng pagrereklamo yung mga Israelita, no? Dahil po iyon sa matinding takot na naramdaman nila, sa stress na nararamdaman nila, at dahil po iyon sa talagang pagod na rin maaari yung kanilang mga katawan, kaya nagagawa na nilang magreklamo. At yun ay naging resulta sa kanila pong pagdududa sa kakayahan ng Diyos. Pero subalit, kahit na ganun po yung nangyari, makita pa rin po natin na hindi naman po huminto ang pagkilos ng Diyos at palagi itong nakasama sa kanila. No? Yung presensya ng ating Panginoon ay palagi po nilang kasama sa kapaglalakbay po nila. Pero, number 1, huwag natin kakalimutan yung kapangyarihan ng Diyos, no? Sa buhay po ng bawat isa sa atin. No, tinawid ng Israelite ang dagat ang dagat sa tuyong lupa, no? Ang imposible ay naging daan ng kaligtasan. Yung wala na silang madaraanan, pero ang Diyos ang gumawa ng kanilang daraanan, at yung basang yung dagat na hawi, dumaan sila sa tuyong lupa at sila ay naligtas, no? Pero makita po natin, ilang araw lang ang lumipas, nila nakalimutan na nila yung ginawa ng Diyos. 3 araw pa lang yung nakakalipas, wala na sa kanila yung bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. Nakalimutan na nila kaagad yun. At lang sabi ng verse 24 ng chapter 15, nagreklamo sila kay Moises. No? Nagreklamo na naman sila kay Moises dahil si Moises po yung kanilang leader. Ano? At makikita sa buhay po natin, madalas ganun din po tayo kapag tapos ng mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Di ba, para minsan nakakalimutan din po natin yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon kapag may bago na naman tayong problemang kakaharapin. Ang problema na kinaharap ng mga Israelites ay yung takot mula sa Ehipto, yung pagkaalipin nila pagtapos noon. Pero after the deliverance, hindi natatapos ang journey sa deliverance. Merong mga series of testing ng testing ng pananampalataya ng Diyos sa atin, no? Ang after ng deliverance, dinala sila ng ating Panginoon sa ilang. At doon po sila naglakbay ng 40 years. Ganun katindi yung nangyari sa Israelites. Marami silang mga dinaanan at hindi po natapos sa deliverance ng Diyos. Merong mga testing bago makarating doon sa mismong promised land. And isa sa mga testing ay yung tinatawag po nating tubig. Hindi naman po tayo mabubuhay kung walang tubig. Ang ating mga katawan. At alam po natin na yan dahil talagang kinakailangan talaga natin yung tubig. Kaya naman, ganoon na lang yung pagrereklamo ng mga Israelita. Sabi ng verse 25 ng chapter 15, dahil dito humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Itinuro naman niya sa kanya ang isang putol na kahoy, kinuha ito ni Moises at tinihagi sa tubig at nawala ang pait niyon. Dahil nga may nakita silang tubig sa kanilang paglalakbay pero mapait naman. Kaya ginawa ni Yahweh, pinatapon yung isang putol na kahoy doon sa tubig at nawala yung kapaitan ng tubig na iyon. Kaya number 2 point, pagtapos nating huwag kalimutan yung kapangyarihan ng Diyos. Number 2, huwag nating kakalimutan yung katapatan ng Diyos sa buhay po natin. Bakit? Dahil kaya niyang gawin matamis yung tubig na mapait. Remember, pagtapos ng mangyari nito, the first miracle na ginawa ng ating Panginoon, He turned water into wine. But on this part, sa Exodus chapter 15, nung
nung binago ng Diyos yung lasa mula sa pagiging mapait na tubig, kasi nakakita sila ng batis doon po sa tinatawag nating Mara, sa may verse 23 ng chapter 15. Ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait, Kaya doon sila nag-start na magreklamo. Anong iinumin namin? Paano tayo mabubuhay? Parang gano'n, sapagkat yung kabaliktaran ng sitwasyon nila, sa Ehipto, sila ay nakakainom, nakakakain, pero nabubuhay naman sila sa takot. But on this part, ang mga Israelite naman po ay alangan takot, pero wala naman din silang mainom, Pero gumagawa ang Diyos ng paraan para hindi sila mamatay at sila ay mabuhay. Kaya naman binago ng Diyos yung lasa ng tubig. Kaya wag mong kakalimutan yung katapatan ng Diyos. Tapat po ang Diyos. Kasama natin siya. 3 araw matapos ang tagumpay, reklamo ka agad. Dahil ang kapaitan ng tubig, dahil sa kapaitan po ng tubig, nakalimutan nila ang tamis ng pagliligtas ng ating pong Panginoon. Dahil po doon sa nakita nilang pait ng tubig, nalasaan nilang pait ng tubig, nakalimutan nila yung katapatan ng Diyos, yung ginawang pagliligtas sa kanila ng Diyos. 3 araw pa lang ang nakalilipas, Dahil po iyon sa kanilang kapaguran. That is why anong ginawa ni Moises? Tama yung ginawa ni Moises. Lumapit siya at tumingi ng tulong kay Yahweh. Ang dami niyang bit na mga Israelites. Ang dami niyang kasama mga Israelites. Bilang siya'y leader, lumapit siya kay Yahweh. At wag po nating kakalimutan ang katapatan ng atin pong Panginoon. Lagi po nating tandaan, kahit pa ganoon yung sitwasyon ng mga Israelita, kahit pa nagreklamo sila, pero pinakita pa rin ng Diyos ang kanyang katapatan sa buhay po ng mga Israelita. And ganun din po sa buhay po natin. Kahit pa mapait yung mga pinagdaraanan natin, wag nating kakalimutan, wag mo pong kakalimutan ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Lagi mong isaalang-alang at lagi mong alalahanin ng mga bagay na ginawa sa iyo ng Diyos dati. Kung ginawa iyon ng Diyos, yung mga answered prayer na ginawa sa iyo ng Diyos 2 years, 3 years ago, at meron kang bagay na dinadaanan ngayon, huwag mo pong kakalimutan na tapat ang Diyos sa iyo mula nung simula pa, nung ikaw ay tumanggap sa Kanya. Kaya gagawin niya pa rin ngayon yung mga bagay na ginawa na ng ating Panginoon sa buhay mo. Kaya wag po tayong mawawalan ng pag-asa, Wag nating kakalimutan yung katapatan ng ating Panginoon. Wag nating kakalimutan yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay po natin, Makita po natin, ang problema ay hindi talaga yung kapaitan ng sitwasyon. Ang problema ay yung pagkalimot sa katapatan ng Diyos. Ayun po yung totoong problema, Hindi ang problema ay yung hindi nila mainom yung tubig. Ang problema, hindi nawala na sila ng pagtitiwala sa ating Panginoon dahil akala nila, yun na yung daraanan nila. Pero kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na imposible gawin niyang posible po sa buhay po natin. That is why, mga kapatid, huwag po tayong mawawala ng pag-asa sa ating Panginoon. Palagi po nating panghawakan ang pangako ng ating Panginoon. At sinabi niya sa chapter 15 verse 26, sinabi niya sa mga Israelites, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking mga kautusan, mga tuntunin, hindi ko ipaparana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Di ba? Kahit pa ganoon katigas yung ulo ng mga Israelites, hindi pa rin po nagbago yung katapatan ng Diyos sa kanila pong buhay. Kaya pangatlong puntos, number 3, huwag mong kakalimutan ang presensya at probisyon ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Makita po natin sa verse sa chapter 17 verse 1 to 3. Mula sa desierto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y huminto at nagpapatuloy kapag sinasabi ni Yahweh. Take note of that, Hindi sila pinabayaan ng Diyos ni isang segundo sa buhay po nila. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. At makita po natin dito, nagpapatuloy lamang sila kapag sinabi na ni Yahweh.
yung presence ng Diyos nasa kanila. Doon sa journey ng kanilang paglalakbay, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pero makita po natin pag pinagpatuloy natin yung reading. Sabi ng verse 1, at nagpapatuloy sila kapag sinasabi ni Yahweh, sila'y nagkampo sa Rephidim, ngunit walang tubig doon. Another, tubig na naman yung kanilang sitwasyon, Kaya nagalit sila kay Moises. By this time, hindi lang sila basta nagreklamo. Sa may verse 15, makita po natin, nagreklamo sila kay Moises. Pagdating dito, kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Doon sa bagay po na yun, makikita po natin, mula sa pagiging recipient ng kabutihan ng Diyos, ng katapatan ng Diyos. Nakikita rin natin na parang entitled na ngayon yung mga Israelites, na kinakailangan silang serbisyuhan ni Moises at ng ating pong Panginoon. Bigyan mo kami ng tubig. Sabi ni Moises, bakit kayo magagalit? Bakit ninyo sinusubok ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. And dito po nagsisimula yung problema. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati ang mga anak namin at mga alagang hayop? Mula doon sa pagiging reklamador, ngayon nagkaroon na sila ng panunumbat sa kay Moises at sa ating pong Panginoon. Kaya sa may verse 4 again, ang ginawa na naman ni Moises ay humingi siya ng tulong kay Yahweh. Ang sabi niya, ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ang hirap po ng sitwasyon din ni Moises. Gusto na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato na sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Kaya, wag po natin kakalimutan ng presensya at probisyon ng Diyos. Mula doon sa pag-change niya ng lasa ng tubig, mula sa pagiging may mapait ay ginawain niya itong tubig na pwedeng mainom ng mga Israelita. Masaksihan natin na sa journey nila, napakahalaga ng pagkain. Kaya sa may chapter 16, di ba? Doon po natin mababasa yung pagkain ibinigay ng Diyos, ang mana at ang mga pugo. At dito naman po, sa may verse 17, nauuhaw na naman sila. Wala na naman silang panulak. Kaya nga, huwag natin kakalimutan ang presensya ng Diyos at ang kanyang probisyon. Muli silang nauhaw, muli silang nag-alinlangan sa ating Panginoon. At ang punto pa nila, kasama ba natin ang Panginoon o hindi? Pero tandaan po natin, ang Diyos ang nagbibigay ng tubig mula sa bato. Kaya ng Diyos na gawin ang provision ng tubig mula sa isang bato. Mula doon sa isang bato, nagkaroon ng tubig na kanila pong maiinom. Kaya wag natin kakalimutan na maraming bagay na pinoprovide sa atin ng ating Panginoon. Hindi po nagkukulang ang Diyos. Amen? Hindi po siya nawawala sa buhay po natin. Lagi siyang nandiyan yung kanyang presensya at ng kanyang paggabay. Kaya kapag may mga problema tayong dinaraanan na kagaya ng mga dinaraanan ng mga Israelita, sa bagay na ito, pagtiwalaan po natin ang ating Panginoon at huwag natin kalimutan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang katapatan at ang presensya ng ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Sa araw-araw dahil hindi nagkukulang ang Diyos. Lagi siyang magpo-provide ng mga bagay na kailangan natin. At remember, as I close, sabi ng John chapter 14 verse 14, sabi ni Jesus Christ doon sa Israel, sa babaeng Samaritana, sabi niya po, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Remember, si God, si Yahweh, si God the Father, na siya po yung nag-provide ng tubig para sa mga Israelita. And si Jesus Christ, ang sabi niya sa babaeng Israelita, kung sino man ang tatanggap sa kanya ay hindi na muling mauuhaw. Siya ang buhay na tubig. He is the living water. And sinabi niya rin sa may chapter 7 ng Juan, chapter 7 verse 37, sinabi niya rin po dito na
Sa kahuli-hulihan, ang pinakatatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas, "Kayong mga nauuhaw, lumapit sa akin at uminom." No? If Jesus Christ is the living water, He is the source of life. Kung ang tubig na iniinom po natin ay paraan para mabuhay tayo, kapag meron tayong Jesus sa ating pong buhay, mabubuhay din po tayo because He is the source of life. He is the living water. At hindi po siya nagbabago. That is why, mga kapatid, huwag po nating kakalimutan yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Yung mga bagay na kanyang ginagawa sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tapat ang Diyos. No? Hindi po siya nagkukulang. At makita po natin sa journey ng mga Israelites na talagang hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hindi kahit isang segundo. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Kaya lang, talagang nagkakaroon sila ng takot. Nagkakaroon sila ng mga pagrereklamo, ng mga series ng pagrereklamo sa katigasan ng kanilang ulo. Na imbis magtiwala, mas inuuna po nila yung kanilang nararamdaman. Saan sila pumapasok? No? Sa spiritual will na meron po tayo. Doon sila pumapasok sa spiritual child. No? Sarili na lang nila ang iniisip nila. No, paano yung mga anak namin? Paano yung alaga naming hayop? Sarili na lang nila ang iniisip nila at hindi na po sila nakapag-iisip ng mga bagay na makalulugod at nakalulugod po sa atin pong Panginoon. Kaya mga kapatid, isang malaking challenge po ito sa buhay po natin. After ng blessing ng Diyos, after ng mga deliverance na ginagawa sa atin ng Diyos, meron pong series of testing ng ating mga pananampalataya. Kaya ang challenge, huwag mong kakalimutan. Huwag mong kakalimutan ang kapangyarihan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos sa buhay mo, at huwag mong kakalimutan na kasama mo ang Diyos, ang kanyang presensya, at kaya niyang i-provide ang lahat ng bagay. No? Isipin yun, tubig lang, pero ang daming bagay na kayang gawin ng Diyos. Mula sa tubig na mapait, mula sa tubig na sa isang dagat na malaki, kaya niyang hawiin at gumawa ng daan. Mula sa isang tubig na mapait, kaya niyang gawing matamis para mainom ng mga tao. Mula sa tubig na, mula sa isang malaking bato, mula sa isang solidong bato, kaya niyang kaya niyang magkaroon ng bukal ng tubig mula sa isang solidong bato. Tingnan mo, ganun po katindi ang kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Ano pa yung hindi kayang gawin ng Diyos para hindi tayo magtiwala sa Kanya? Lahat kaya niya pong gawin, kaya magtiwala tayo sa Kanya. Lahat ay kayang gawin ng Diyos. Ano man yung sitwasyon mo ngayon, kapatid, gusto ko pong i-encourage ka na huwag mong kakalimutan na kasama mo ang Diyos sa buhay mo. At after that, testing, ang meron po tayo ay yung testimony natin. Nasasabihin natin sa mga tao na dakila ang Diyos at tapat siya sa lahat ng kanyang pangako. Let us all pray. Aming Diyos, aming Amang Banal, maraming salamat po sa bagay na ginawa mo sa amin, Panginoon. As we reflect, Lord God, sa buhay po ng journey, Panginoon, ng Israelites, papunta, Panginoon, sa Promised Land. Alam po namin, Panginoon, kung kami man po ay nasa kanilang sitwasyon, hindi po madali, Panginoon, yung kanilang dinaanan. Pero Lord, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na bagamat hindi man madali, Panginoon, ang dinaanan ng mga Israelita, pero hindi mo sila iniwan. Ganun din po, Panginoon, sa buhay po namin. Kagaya namin, Panginoon, marami rin po kami mga bagay na dinaanan na hindi ganun kadali. Sobrang hirap, Panginoon. Pero Lord, yung inyo pong kapangyarihan, yung inyo pong katapatan, yung inyo pong presensya, yung inyong pagsama sa amin, ang siyang aming pinangahawakan. At naniniwala kami, Panginoon, na naman po yung daanan namin na maaaring kagaya ng dinaanan ng mga Israelites, yung pagtagtuyot, yung kapaitan ng buhay. Lord, tulungan niyo po kami na wag namin basta makalimutan yung mga bagay na ginawa mo sa aming nakaraan. Dahil yung mga bagay na yun, Panginoon, ay kaya niyo rin pong gawin sa aming kasalukuyang sitwasyon. That's why, Lord, I pray sa mga kapatid ko pong dumaranas ng mga kabigatan sa buhay. Lord, I pray, Lord God, for your strength and for your provision. Nakagaya ni Moises, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Lumalapit kami, Panginoon, dahil kami po ay naniniwala na kaya niyo pong gawin ng lahat ng bagay, Panginoon, sa aming buhay. And Lord, I pray, Panginoon, sa mga kapatid ko pong dumaranas ng mga ganitong bagay,
Samahan niyo po sila at iparanas niyo po sa kanila, Panginoon. Araw-araw ang inyong pong kapangyarihan, ang inyong katapatan at ang inyong pong presensya at mga probisyon, Panginoon, ay palagi niyo pong igawad at ipagkaloob po sa buhay po nila. O Diyos na dakila, maraming salamat po. Alam ko, Panginoon, na marami pa kaming lalakbayin dito sa mundong ito. At ang aming pangahawakan, ang inyong pong mga pangako at ang inyong katapatan na hindi nagbabago sa buhay po ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, sa pinakamakapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa mga nakapanood ng ating pong live. Magandang umaga po. Mabuti po ang Diyos sa buhay natin. At hindi po siya nagkukulang. Atin pong panghawakan ng pangako niya. God bless you all po. Bye-bye.